Kung wala kang itinatago, bakit takot na takot kang dumalo? Ito ang naging tanong ng taong bayan sa Marikina Representative na si Stella Kimbo na siyang kumalat ang balita na tila galit na galit raw itong ipinatawag ang ilang opisyales ng Office of the Solicitor General matapos hindi raw tutulan ang naging order ng Korte Suprema na dumalo ang Congresswoman sa gagawing pagdinig ng oral argument patungkol sa constitutionality at legalidad ng 2025 national budget na siyang ipinag-utos ng Supreme Court sa pangunguna ng Chief Justice na si Alexander Gismundo. Mukhang hindi nga raw inaasahan ng Marikina Representative na agad-agad susundan raw ito ng karma at sa hindi inaasang pagkakataon, di umano'y magkikita pa sila sa Korte Suprema. Matatandang sa nagdaang 3 oral argument hearing ng Supreme Court, tila hindi nagpatinag ang mga mahistrado at Associate Justice na ilabas ang totoo patungkol sa samot-saring pangdarambong di umano ng mga nasa gobyerno. Isa na raw dito at tiyak mga ngatog raw sa kaba ang kongresista na si Stella na siyang tila pinag-iinitan ngayon ng maraming netizen at tinawag pang matigas ng muka nang ipatawag ang ilang opisyales ng Office of the Solicitor General at tila questionin kung bakit hindi raw tinabla ang utos ng korte na ipatawag ito sa oral argument na mangyayari sa April 1, 2 and 3. Ngayon pa lamang ay tila sinuportahan agad ng taong bayan ang naging calling na ito ng Supreme Court kung saan kahit ano raw gawing pagdedemand ni Stella Kimbo, huwag na huwag papayagang hindi dumalo sa nasabing pagpupulong dahil dito raw malalaman ng taong bayan kung ang kongresista raw ba ay tunay na may tinatago. Panoorin ang shocking revelation ng Third Floor Studio kung saan isiniwalat sa publiko na ayon sa kanilang reliable source, tila ngayon pa lamang raw galit na ang Marikina Representative na si Stella Kimbo nang ipatawag siya ng Korte Suprema. Marikina Representative, tinawag na makapal ang mukha matapos pagalitan ang ilang opisyales ng Solicitor General matapos hindi tutulan ang pagpapatawag sa kanya ng Korte Suprema. Teacher Stella, magsasakit-sakitan nga raw ba para hindi dumalo sa nasabing oral argument na mangyayari sa susunod na buwan? Narito't panoorin ang full video. Punta tayo sa topic na nakakagalit. Mismo. Bago kami nagsimula at iniba ang aming titulo, 20 minutes ago, we received an information na galit ang isang Stella Kimbo. Pinatawag daw yung mga taga-Office of the Solicitor General. Pinatawag saan? Pinatawag. Hindi kumpirmado kung sa Congress niya pinag-report or somewhere. Basta ang termino, pinatawag niya. Tapos, pinagalitan. Dahil ang rason ng kanyang galit ay bakit di umano hindi inopose ng Solicitor General Yung ang kautusan Supreme Court, ang ng kautusan Supreme ng Court. Supreme Court para i-demand ang kanyang appearance Sa oral argument. Oral argument sa BICAM anomaly. And tama, very timely yung pagtawag ng informante natin. Kasi kanina po mga around bandang hapon, alas 4, alas 5, naglabas naman ng istorya ang Philippine News Agency na isang government arm kung saan ay may inihaing ano tawag doon? May inihaing panukala ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court na pinapabasura na yung inihaing petisyon nila Attorney Vic Rodriguez. Dahil kulang daw ito sa ano yan? Pinapabasura? Oo, Pam. Anong Pinapabasura. outlet yan? Anong PNA, Pam. PNA. Philippine News Agency. Yes, oo. Isang news outlet or arm ng government under the Presidential Communications Office. Do you expect people to believe that? Pero hindi. Ang ano nila,
ang ina-attribute lang nila yung istorya doon sa inihain ng doon sa kahilingan ng Office of Solicitor General sa Supreme Court na ibasura. So why don't you, if it lacks substance, Marlon, or evidences, Fatal procedural defects and for utter lack of merit. hindi pa nga dinidinig, meron na kayong meron na kayong... Kaya nga sinasabi ko nga, this was posted 3 hours ago Kaya ko sinasabi na medyo timely yung nakuha nating impormasyon. Kasi baka ito na yung sagot ng Solgen dahil baka nga napagalitan sila. Resulta. And medyo daring yun Congressman ka, papagalitan mo yung abogado ng gobyerno. Yes. Diba? Ang Medyo kapal ng kakaiba yun. mukha mo, Stella Kimbo. And kaya yung ibang tao ngayon sa Solgen office hindi ko sinasabi doon na source medyo dismayado ngayon. Na bakit mo sila papagalitan? Kung wala kang tinatago, Stella Kimbo, hindi ka dapat matakot na humarap sa April 1, April 2, at saka April 3 na oral argument sa Supreme Court sa Baguio City. Ito patanong lang naming ito no. Ang hinihingi di umano ng isang Stella Kimbo ay kung papaano pwedeng hindi umattend sa hearing or i-delay ang hearing ng BICAM anomaly hearing sa Supreme Court until the campaign or the election is over. Dahil Kasi ang worry... maapektuhan daw ang kanyang kandidatura. Yes. So, guys, this is that is a question actually, Stella Kimbo. Itong question na to, ito direkta naman to Kay Congresswoman Stella Kimbo, kung hindi man totoo ito, bukas po ang third floor studio para ibigay ang iyong panig. Doon ka na lang po kay Joey Cruz. Ayun, bukas din Bukas din yung kay Joey Cruz. Ma'am Joey, saluhin mo naman. Gaano katotoo na ang peg mo ngayon, Congresswoman Stella Kimbo, ay ipa-delay or delaying tactics ang gagawin mo para hindi ka maka-attend sa oral argument sa Supreme Court. Pero Marlon, ang isa pang nakakagalit dito is the audacity of Stella Kimbo na pagalitan ang Solgen and Solgen's office. Para ipatawag mo, no? At para ipatawag mo at para sabihin na how dare you not oppose Supreme Court's order for my or her presence doon sa hearing Hindi na yan. natin alam ano bang dadaan ba ang budget ng ng Office of the Solicitor General sa APRO? Bakit ganun kakaano, no? Alam mo yung audacity mo, ganun na lang no? Na ano ba Tagalog ng yung apog mo? yung ganun nga katapang yung mo, 'di ba? Yung kapal mo. Yung kapal, yung apog, yung kapal ng apog mo, yung buwisit na walang hiya ka. Nakakainis ka. Ballpen nga tiyo. Mikropono. Mikropono ilaan ako And ano nga kaya, no? Ano kaya ang gagawin ng Supreme Court sakaling hindi dumating ang isang Congresswoman Stella Kimbo at etong Office of the Solicitor General ngayon kay magpapile na ibasura yung inihaing petition, naka-scheduled na nga ang oral argument. So, hindi Marlon, ang isa pang argument actually is yung hindi pa dinidinig, meron na kayong meron na kayong pag-i-impose na ito, this lacks merit and process something. Alam mo Pam, kasi kaya ganyan yan. Ibig sabihin, alam nila wala silang panalo. Pag nagpatuloy yung proseso, alam nila wala silang panalo. Kaya una pa lang, gusto na nila wala nang gawing pagdinig patungkol dito sa BICAM anomaly.